Pangatlo, offer God obedient love, not religious performance. Pagkatapos sabihin ng Panginoong Hesus, ang pinakamahalagang utos na mahalin ng Diyos ng buong pagkatao at mahalin ng kapwa gaya ng sarili, ay sumagot ang tagapagturo ng kautusan. Mark 12:32-34, wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon, wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Pansinin muna natin ang unang sinabi ng tagapagturo ng kautusan. Sabi niya, tama po, guro. Totoong sinabi ninyo. Now, hindi ito basta nahiya lang siya na kontrahin ng Panginoong Hesus. Kasi siya ay tagapagturo ng kautusan at isang taong bihasa sa scripture. Sanay siya sa pag-aaral. Sanay siya sa debate at interpretation ng kautusan. Pero dito, kinilala niya na tama ang sagot ng Panginoong Hesus. Para bang sinasabi niya, Lord, ang sagot ninyo ay hindi lang maganda. Ito yung katotohanan. Ito talaga ang puso ng Diyos. Now, bakit ito mahalaga? Kasi minsan ang problema ng relihiyoso na tao ay marunong makipagdebate pero hindi marunong magpasakop sa katotohanan. Marunong magtanong pero ayaw magpakorek. Marunong makinig pero naghahanap lang ng mali. Pero itong tagapagturo, nagpakumbaba. Nakita niya ang wisdom sa sagot ng Panginoong Hesus. Inamin niya na tama ang sinabi ni Lord. Then sinabi niya pa, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Dito niya inuulit ang foundation ng sagot ni Lord. Ang Diyos ay iisa, siya lamang ang Panginoon, wala nang iba. At kung wala nang iba, ibig sabihin, walang ibang dapat umupo sa trono ng puso natin. Hindi pwedeng si Lord plus idol. Hindi pwedeng si Lord plus pride. Hindi pwedeng si Lord plus religious image. Kasi kung iisa ang Diyos, dapat iisa rin yung highest devotion ng puso. Kung siya lamang ang Panginoon, hindi siya dapat pinagsisilbihan na parang isa lang siya sa marami nating priorities. Ibigan, He is not one option among many. He is the Lord over all. Kaya nga, if He is the Lord over all, ang tugon natin ay offer God obedient love, not religious performance. Bakit? Kasi hindi sapat na may activity tayo na ginagawa para sa Diyos. Pero may bahagi ng puso natin na ayaw naman nating isurrender sa Diyos. Then sabi pa niya, at higit na mahalaga ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. Pansinin natin, ang praise, higit na mahalaga. Ibig sabihin, may bigat, may priority, may mas malalim na hinahanap ang Diyos. Oo, mahalaga yung paglilingkod. Mahalaga yung pag-aalay natin sa Kanya. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay hindi muna ang kung ano yung dala ng kamay natin sa simbahan. Kundi ang pinakamahalaga ay kung ano ang laman ng puso natin. Sino ang mahal natin? Sino ang number one sa puso natin? Sino ang priority natin? Bakit tayo nag-worship? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo lumalapit sa Kanya? Ito ba ay dahil siya ang pinakamamahal natin at hinahanap ng ating puso? O dahil lang may kailangan tayo sa Kanya? O dahil gusto natin ng blessing? O dahil gusto nating ma-impress ang ating boyfriend o girlfriend o ibang tao? Then, dinugtong niya, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ibig sabihin, naiintindihan niya na ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi hiwalay sa pagmamahal sa kapwa. Again, hindi pwedeng sabihin ng tao na mahal niya ang Diyos pero ginagamit niya, sinasaktan niya, dinadaya niya o pinapabayaan niya yung kapwa niya. Kaya nga, ang obedient love ay hindi lang vertical relationship natin sa Diyos. Hindi lang, Lord, mahal kita, kundi kasama rin dito yung horizontal. Lord, dahil mahal kita, susundin ko ang puso mo sa paraan ng pagtrato ko sa asawa ko, sa anak ko, magulang ko, kapatid ko, kaaway ko, katrabaho ko, kasama ko sa church at sa taong nangangailangan. Then, sabi ng tagapagturo, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Alam mo, sa panahon nila, napakahalaga ng burnt offerings and sacrifices. Ang mga ito ay bahagi ng worship system na ibinigay ng Diyos sa Israel. God commanded sacrifices in the Old Testament, pero dito, kinikilala ng tagapagturo na ayaw ng Diyos ng handog
na walang puso, sacrifice na walang obedience, worship na walang repentance, at religious activity na ginagamit lang para mapagtakpan ang hindi pagsunod o disobedience. At parang sinasabi sa atin ng Diyos na hindi naman mali ang worship, tama ang offering mo, tama na mag-pray ka, hindi mali yung maglingkod, hindi mali yung pag-fasting, tama ang Bible study o pag-attend sa mission group. Pero kung ginagawa mo ang mga ito, hindi dahil sa mahal mo ang Diyos, may problema. Kaya tingnan mo, sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 34, nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kahit sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Alam mo, encouragement ito sa tagapagturo kasi nakita ni Lord na may wisdom sa sagot niya. Kaya sabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Naintindihan niya na ang kabuuan ng lahat ng kautusan ay nagmumula sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya lang, warning din ito kasi hindi sinabi ni Lord, nasa loob ka na ng kaharian ng Diyos. Hindi yun ang sinabi. Ang sinabi niya, hindi ka na nalalayo. Malapit na. Pero wala ka pa sa loob. Pwedeng malapit sa church, pero hindi pa totoong nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Pwedeng malapit sa katotohanan, pero hindi pa nagre-repent kahit alam naman niya ang katotohanan. Pwedeng marunong sumagot ng tama, pero hindi pa nagbibigay ng buong buhay sa Panginoong Hesus. Sa aming Bible study, maraming magaling sumagot. Very confident. Kaya lang hindi pa totally surrendered sa Panginoong Hesus. Pwedeng alam ang doctrine, pero hindi pa nilalagay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang tanging daan at kaligtasan. Kaibigan, offer God obedient love, not religious performance. Kaibigan, tanong natin ito sa sarili, may pagmamahal ba ako kay Lord? Passionate ba ako na magbabad sa presensya niya? May longing ba ako na makilala siya, makasama siya, makausap siya at masunod siya? Kasi minsan, mas passionate pa tayo sa ibang bagay kaysa kay Lord. Mas excited tayo sa bagong phone, bagong Netflix o drama series, bagong business, bagong opportunity, bagong restaurant, bagong travel plan, bagong mabibili, bagong achievement. Pero kapag ang usapan na ay pakikinig sa Diyos, sasabihin niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, ay parang wala na tayong sigla, wala nang energy. Sabi ni Rick Warren, here's the amazing thing in America. It's okay to be passionate about anything except God. That is not politically correct, to be passionate about God. I can be passionate about movies. I can be passionate about sports. I can be passionate about politics. I can be passionate about passions and clothes. I can be passionate about restaurants. And some of us really are, but I cannot be passionate about God. That's a no-no. At kahit sinabi niya yun, sa context ng Amerika, parang totoo rin sa panahon natin ngayon. Totoo rin ito. Pwede maging passionate sa negosyo, sports, movies, pagkain, fashion, gadgets, politics, travel, career, social media. Pero kapag passionate ka kay Lord, minsan sasabihin ng iba, grabe naman, masyado kang seryoso. Kapag priority mo yung worship, ang OA mo naman, linggo-linggo. Kapag ayaw mo mag-compromise, fanatics ka naman masyado. Kapag gusto mo sumunod kay Lord, sasabihin sa'yo, ang lalim mo naman, di kita ma-reach. Kaibigan, kung kaya nating ma-excite sa temporary blessings, paano pa kaya sa eternal na Diyos? Kung kaya nating maglaan ng oras, pera, lakas at attention sa mga bagay na lilipas din naman, paano pa kaya sa Diyos na unang nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang anak para tayo maligtas? Kaya tanungin natin yung sarili natin, sa relationship natin sa Diyos, do we truly desire closeness with Him? Gusto ba talaga natin na maging close sa Kanya? At kung gusto natin maging close sa Kanya, ay ano ginagawa natin upang lumago yung intimacy na ito? Sabi ni John Piper, if you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are satisfied. It is because you have nibbled so long at the table of the world. Your soul is stuffed with small things and there is no room for the great. Ang sakit pakinggan, pero totoo. Minsan wala tayong hunger para sa Diyos, hindi dahil busog na busog tayo sa Kanya, kundi wala tayong hunger sa Kanya kasi busog na tayo sa maliliit na bagay. Busog na tayo sa pag-scroll. Busog tayo sa entertainment. Busog tayo sa ambisyon natin. Busog tayo sa approval ng tao. Busog tayo sa comfort. Kaya pagdating kay Lord, parang wala ng space. So ano yung gagawin natin? Kaibigan, slow down.
maghinay-hinay. Hindi natin kayang mahalin ng malalim ang isang tao kung hindi tayo naglalaan ng oras para makasama siya. Ang isang may asawa, hindi pwedeng sabihin mahal niya yung asawa niya pero hindi naman niya kinakausap. Hindi niya pinapakinggan. Hindi siya umuuwi emotionally. Hindi niya binibigyan ng attention. Ang relationship hindi lumalago kung laging busy, laging distracted, laging may ibang inuuna. Kaya nga, slow down. Magbigay ka ng time kay Lord. Hindi mo siya mamamahal ng malalim kung sobrang consume ka ng maraming bagay ng mundo. Hindi lang masasamang bagay, kundi consume tayo lalo na ng magagandang bagay. Pwedeng good ang trabaho, good ang ministry, good ang family's responsibilities, good ang goals, good ang service mo sa Kanya. Pero kung lahat ng good things na yon ay unti-unting pumapalit sa presensya ng Diyos, kailangan natin mag-slow down at bumalik sa Kanya. Sabi ni C.S. Lewis, the real problem of the Christian life comes where people do not usually look for it. It comes the very moment you wake up each morning. All your wishes and hopes for the day rush at you like wild animals. And the first job each morning consists simply in shoving them all back, in listening to that other voice, taking that other point of view, letting that other larger, stronger, quieter life come flowing in. It won't come in if we simply let the wild animals rule. Ang ganda nito. Pagkagising pa lang natin, ang dami ng humihila. Bills, messages, deadlines, problems, plans, notifications, desires, fears, responsibilities, parang wild animals na lumulundag sa'yo lahat sabay-sabay. At kung hahayaan natin na sila yung mamuno sa buhay natin, buong araw tayong tatakbo pero hindi natin maririnig yung tinig ng Diyos. Kaya ang obedient love nagsisimula sa pag-slow down sa harap ng Diyos. Hindi para maging less productive ka, kundi para maging rightly directed. At kung nare-realize mo ngayon na naging religious routine na lang yung faith mo, kaibigan, lumapit ka sa Kanya ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, ayoko ng performance lang. Ayoko ng activity na walang intimacy. Ayoko ng service na walang surrender. Ayoko ng worship na walang obedience. Gusto kitang mahalin ng totoo, Lord. Gusto kitang sundin, hindi lang dahil may takot ako, kundi dahil minahal mo ako at mahal din kita. At kaibigan, kung hindi ka pa sure, kung tumugon ka na ng pagsuko sa Panginoong Yesus na nagmahal sa iyo at namatay sa krus para sa iyo, ay ito na yung pagkakataon mo. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo ito na may pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung pinanalangin mo yan na may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak niya ngayon. Ngayong araw ay tinanggap mo ang pagmamahal niya sa iyo sa pamamagitan ng paglilinis ng lahat mong kasalanan, past, present, at future sins. Kaya nga, bilang tugon ay palaguin mo naman ang pagmamahal mo sa Kanya. Paano? Love God with your whole being. Pangalawa, let love for God shape love for others. At pangatlo, offer God obedient love, not religious performance. At pag ginagawa mo ito, ay natutupad mo ang layunin ng Diyos na magkaroon kayo ng nagmamahalang relasyon. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa susunod na buhay. At layunin na lumago ka din sa pagmamahal sa kapwa mo. God bless.